Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Anak, may bisita tayo. Napalingon si Diego sa kanyang ina. Nasa tabi pa rin siya ng kama ng kanyang ama habang si Andre ay mahimbing na natutulog sa kabilang upuan. Sino po? Hindi agad sumagot ang kanyang ina. Sa halip, bahagya itong umurong at tumingin sa pintuan. Dahan-dahang pumasok si Kalyana. Natigilan si Diego, parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Kalyana. Matapos ang halos 5 taon, muli itong nakatayo sa harap niya. Nagkatinginan sila. Walang unang nakapagsalita, nangingilid ang luha sa mga mata ni Kalyana. Diego, mahina ang pagkakasabi niya. Hindi pa rin gumalaw si Diego. Napakaraming tanong ang biglang bumalik sa kanyang isip. Bakit siya narito? Bakit ngayon? At bakit sa kabila ng lahat ng nangyari, ganoon pa rin ang epekto ng presensya nito sa kanyang puso? Marahang pinunasan ni Kalyana ang kanyang luha. Kamusta ka? Hindi agad nakasagot si Diego. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli niyang nakaharap ang babaeng minsang minahal niya ng buong buo. At hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o manatili na lamang sa kinatatayuan niya. Makalipas ang ilang sandali, hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa parking ng ospital. Pareho silang nakasandal sa sasakyan ni Kalyana, kapwa nakatingin sa malayo. Wala pa ring imik ang dalawa. Tanging ingay ng mga sasakyang dumaraan ang maririnig sa paligid. Paminsan-minsan ay napapatingin si Kalyana kay Diego, ngunit agad din niyang iniiwas ang kanyang mga mata. Samantala, tahimik lamang si Diego. Napakaraming tanong ang gusto niyang itanong, ngunit hindi niya alam kung alin ang unahin. Sa huli, si Kalyana ang unang nagsalita. Ang tagal na, bahagyang tumingin si Diego sa kanya. Oo. Muling bumalik ang katahimikan. Huminga ng malalim si Kalyana. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Hindi sumagot si Diego. At alam kong galit ka sa akin. Umiling siya. Hindi ako galit. Mas masakit yun. Napatingin si Kalyana sa kanya. Kung hindi ka galit, ibig sabihin ba, wala ka nang nararamdaman? Matagal bago sumagot si Diego. Hindi ko alam. Napayuko si Kalyana. Alam niyang hindi pa iyon ang tamang oras para sabihin ang lahat. Ngunit dumating na siya. At sa pagkakataong iyon, wala na siyang balak muling tumakas. Diego, patawarin mo ako. Marahang hinawakan ni Kalyana ang kamay ng binata. Napatingin si Diego sa kanilang mga kamay. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Para saan? Tanong niya. Mahina ang boses. Sa lahat. Huminga ng malalim si Kalyana. Sa pag-alis ko ng walang paalam, sa mga taon na hindi kita kinausap, sa lahat ng sakit na ibigay ko sa iyo. Dahan-dahang binawi ni Diego ang kanyang kamay, hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi pa niya alam kung kaya niyang hawakan muli ang kamay ng babaeng minsang bumuo at sumira sa puso niya. Matagal kitang hinintay, Kalyana, napaluha ang dalaga. Alam ko, akala ko hindi ka nababalik. Natakot ako. At ako, hindi ba ako natakot? Napayuko si Kalyana. Wala akong may pagmamalaki sa ginawa ko. Tahimik si Diego. Pero bumalik ako. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. At sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis nang hindi sinasabi sa iyo ang totoo. Napatitig si Diego sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Napalunok si Kalyana bago tuluyang tumingin sa mga mata ni Diego. Nanginginig ang kanyang mga kamay. May isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa iyo. Tahimik lamang si Diego, pero natakot ako. Sabihin mo. Huminga ng malalim si Kalyana. Pagkatapos kong umalis noon, sandali siyang natigilan. Nalaman kong buntis ako. Parang natigil ang mundo ni Diego. Hindi siya agad nakapagsalita. Buntis. Tumango si Kalyana habang unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Oo, napatitig si Diego sa kanya. At hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik. Maigpit na pinigil ni Kalyana ang kanyang pagiyak. May mga anak ako. Napakunot ang noo ni Diego. Mga anak, tumango siya. 2. Hindi makapaniwala si Diego sa narinig. Kambal sila, Diego. Napatitig siya sa kawalan. 4 na taon niyang hindi alam na may 2 batang isinilang mula sa gabing magkasama sila ni Kalyana. At ngayon sa wakas narinig niya ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya.
Mga anak natin sila. Tuluyan nang napaluha si Kalyana. Gustong magalit ni Diego kay Kalyana. Gusto niyang itanong kung bakit 4 na taon nitong itinago sa kanya ang mga anak nila. Gusto niyang sabihin kung gaano kasakit ang malaman na may 2 batang lumaki nang hindi man lamang siya nakilala. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ano nga ba ang magagawa ng galit? Mababalik ba nito ang 4 na taon na lumipas? Mabubura ba nito ang mga panahong hindi niya nakasama ang kanyang mga anak? Napapikit si Diego at malalim na huminga. Galit ako sa ginawa mo, Kalyana. Napaluha ang dalaga, alam ko, pero hindi ko alam kung makakatulong pa ang galit. Tumingin siya kay Kalyana. Ang gusto kong malaman ngayon, nasaan sila? Napahawak si Kalyana sa kanyang dibdib. Nasa mansyon. Ngayon, tumango siya. Kasama sila ni Sabrina. 2 batang lalaki, 2 anak niya, 4 na taon niyang hindi nakilala. Napayuko siya at pinahid ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo. Pwede ko ba silang makita? Tumango si Kalyana. Oh, Diego. At sa unang pagkakataon, hindi nagalit ang nangingibabaw sa puso ni Diego, kundi ang pananabik na makilala ang 2 batang matagal na palang naghihintay sa kanya. Pagkababa nila sa sasakyan, agad na bumaba si Diego at tinungo ang pinto ng mansyon. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, napahinto siya. Madaling araw pa lamang. Baka tulog pa sila, sabi ni Kalyana. Tumango si Diego, oo nga. Sandali siyang natahimik habang nakatingin sa pintuan. Pagkatapos ay napatingin siya kay Kalyana. Pero halatang hindi niya mapigilan ang pananabik sa kanyang mukha. Pwede ko ba silang masilip man lang? Ngumiti ng bahagya si Kalyana kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Oo naman. Dahan-dahang binuksan ni Kalyana ang pinto. Tahimik silang pumasok sa mansyon. Mula sa sala, maingat silang naglakad patungo sa silid kung saan natutulog ang kambal. Habang papalapit sila, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Diego. 4 na taon niyang hindi alam na may 2 batang tinatawag siyang ama. Ngayon, ilang hakbang na lamang at makikita na niya ang mga ito. Huminto si Kalyana sa harap ng pintuan. Diego, napatingin siya rito. Handa ka na? Huminga ng malalim ang binata. Sa tingin ko, marahang binuksan ni Kalyana ang pinto. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diego ang 2 batang mahimbing na natutulog sa isang silid. Dahan-dahang lumapit si Diego sa 2 batang mahimbing na natutulog. Huminto siya sa tabi ng kama. Matagal niyang pinagmasdan ang mga mukha ng kambal, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Mga anak, halos pabulong lamang ang kanyang tinig. Unti-unti niyang iniangat ang kamay na isa na silang haplusin at yakapin. Ngunit agad niya itong ibinaba ng bahagya silang gumalaw. Ayaw niyang magising sila. Gusto niyang unang pagkikita nila ay walang ingay, walang takot, walang pagmamadali. Umupo siya sa gilid ng kama at maingat na tinitigan ng 2 bata. Ang laki niyo na pala, napaluha si Diego. 4 na taon. 4 na taon na wala siya sa bawat unang hakbang, unang salita at unang kaarawan ng mga anak niya. Marahan niyang hinawakan ang kumot na nakatakip sa kambal. Hindi niya napigilan ang pagngiti. Pasensya na, mga anak. Sa likuran niya, tahimik na nakatayo si Kalyana. Nakita nito ang luhang dumaloy sa pisngi ni Diego. Hindi na siya nagsalita. Hinayaan niyang namnamin ng lalaki ang sandaling matagal na nitong hindi alam na hinihintay pala nito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa dining room. Pinagtimplahan ni Kalyana si Diego ng kape habang tahimik lamang itong nakaupo sa silya. Nang mailapag niya ang tasa sa harap nito, umupo siya sa kabilang bahagi ng mesa. Ngunit hindi nagsalita si Diego. Nakatingin lamang siya sa kanya. Napailang si Kalyana sa titig nito. Ano? Tanong niya, bahagyang napangiti. Umiling si Diego. Wala. Kanina ka pa nakatingin. Humigop siya ng kape bago sumagot. Sinusubukan ko lang masanay na nandito ka ulit. Napayuko si Kalyana. Ang daming nagbago. Oo, sandaling katahimikan. Mukhang masaya ka sa Amerika, sabi ni Diego. May buhay ako roon. At dito, tumingin si Kalyana sa kanya. Dito, may mga bagay akong hindi kailanman nakalimutan. Hindi na nagsalita si Diego. Muling napatingin si Kalyana sa kanya. Galit ka pa rin ba sa akin? Matagal bago sumagot ang lalaki. May sakit pa rin. Pero hindi na ako galit. Napatingin siya kay Diego. Dahil may 2 batang natutulog sa kabilang silid, dagdag nito. At ayokong ang galit ko sa iyo ang maging dahilan para mawalan ako ng pagkakataong maging ama nila. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Kalyana. Salamat. Tumango si Diego.
Pero Kalyana, oo, marami pa tayong kailangang pag-usapan. Alam ni Kalyana ang ibig niyang sabihin, alam ko. At sa tahimik na umagang iyon, nagsimula silang harapin ang mga bagay na matagal nilang ipinagpaliban. Marahang hinawakan ni Kalyana ang kamay ni Diego. Hindi umiwas ang binata. Sa halip, nanatili lamang siyang nakatingin sa kanilang magkahawak na kamay. Dahan-dahan niyang dinama ang palad ni Kalyana, parang pamilyar pa rin, parang hindi lumipas ang halos 5 taon. Namiss kita, mahina niyang sabi, napayuko si Kalyana, namiss din kita. Sandaling natahimik ang dalawa. Mahigpit na hinawakan ni Diego ang kamay niya, ngunit hindi na siya nagsalita. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na nila kailangang magpaliwanag. Sapat na maramdaman nila na pareho pa rin silang nasasaktan. At sa gitna ng lahat ng nagbago, may isang bagay na tila nanatiling pareho, ang damdamin nilang dalawa. May kung anong muling nabuhay sa dibdib Diego nang magtama ang kanilang mga mata. Halos 5 taon na ang lumipas mula nang huli niyang maramdaman ang yakap ni Kalyana, ang halik nito at ang init ng presensya nitong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi na niya itinuloy ang iisip. Bigla niyang marahang binawi ang kanyang kamay. Napatingin si Kalyana sa kanya. Diego, umayos ng upo ang binata at umiwas ng tingin. Pasensya na. Bakit? Huminga siya ng malalim. Mas mabuti sigurong huwag mo na. Hindi na nagtanong si Kalyana. Naunawaan niya ang ibig sabihin nito. Hindi pa nila maaring balikan basta-basta ang nakaraan. Marami silang kailangang ayusin, higit sa lahat ang kanilang mga anak. Maya-maya tumayo si Diego. Gusto ko silang makasama kapag nagising sila. Tumango si Kalyana. Pwede. At sa halip na pag-usapan ng nakaraan, pareho nilang piniling maghintay sa 2 batang maaring maging tulay para muling mabuo ang isang pamilyang matagal na magkahiwalay. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na si Diego. Kailangan ko nang umuwi. Babalik ako sa ospital. Tumango si Kalyana. Salamat sa pagpunta. Salamat din sa pagpapakita sa akin sa mga anak natin. Napayuko si Kalyana. Diego, mag-usap pa tayo. Hindi pa tapos ang lahat. Tumango siya. Oo. Bago tuluyang lumabas, muling napatingin si Diego sa silid ng kambal. Sabihin mo sa kanila na nakita ko sila. Ngumiti si Kalyana. Sasabihin ko, lumabas na si Diego ng mansyon. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi lamang sakit ang laman ng kanyang puso. May 2 munting dahilan na siyang gustong balikan. At sa kabilang bahagi ng pinto, tahimik na nakatanaw si Kalyana habang papalayo ang sasakyan ni Diego. Alam niyang marami pa silang kailangang ayusin. Pero kahit paano, nakabalik na si Diego sa buhay nila. Narinig ni Kalyana ang mahinang pagbukas ng pinto ng silid ng kambal. Paglingon niya, nakita niya si Sabrina na lumabas. Lumapit ito sa kanya at napatingin sa direksyon kung saan nawala si Diego. Umalis na siya, tumango si Kalyana. Oh, bumalik na siya sa ospital. Napangiti ng bahagya si Sabrina. Nakita na niya ang kambal? Oh, at ano ang naging reaksyon niya? Napabuntong hininga si Kalyana. Masaya siya, pero nakita ko rin kung gaano kasakit para sa kanya ang lahat. Umupo si Sabrina sa tabi niya. Sinabi mo na ba sa kanya ang lahat? Oo. At galit siya sa ginawa ko noon. Pero sinabi niyang ayaw niyang ang galit niya sa akin ang maging dahilan para mawalan siya ng pagkakataong maging ama sa mga anak niya. Natahimik si Sabrina. At ikaw? Napatingin si Kalyana sa pintuan ng mansyon. Ngayon ko lang ulit naramdaman na parang hindi talaga siya nawala sa puso ko. Hinawakan ni Sabrina ang kamay niya. Siguro panahon na para ayusin ninyo ang lahat. Para sa mga anak namin. Anak, andiyan ka na pala. Napalingon si Diego nang makita niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Kumusta ang pag-uusap ninyo ni Kalyana? Tanong nito. Umupo si Diego sa tabi niya. Ma, napabuntong hininga siya. Marami kaming napag-usapan. At, sandaling natahimik si Diego. May mga anak pala kami. Napatingin ang kanyang ina sa kanya. Anak, kambal ma. Nanlaki ang mga mata nito. Kambal. Tumango si Diego. 4 na taon na sila. Napahawak sa dibdib ang kanyang ina dahil sa gulat. At ngayon mo lang nalaman. Oo, tahimik siyang tumingin sa kanyang ama. Ma, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat, pero gusto kong makilala ang mga anak ko. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, hindi mo kailangang ayusin ang lahat sa isang araw. Tumango si Diego. Alam ko,
Ang mahalaga, alam mo na ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina. At kung may pagkakataon kang maging ama sa kanila, huwag mo nang sayangin. Napayuko si Diego. Oo, ma. Maya-maya napatingin siya sa kanyang ama na nananatiling tahimik sa kama. Pero sana magising na si Papa. Gusto kong sabihin sa kanya na may mga apo na siya. Malungkot na nakatingin si Diego sa kanyang ama na hindi pa rin nagigising. Tahimik niyang hinawakan ang kamay nito. Papa, babalik ako. Sumapit ang alas 5 ng umaga nang magpaalam siya sa kanyang ina. Mapupuntahan ko muna ang mga bata. Sigurado ka? Magpahinga ka rin. Uwi muna ako para maligo at maghanda ng almusal. Napangiti ng bahagya ang kanyang ina. Sabik ka na? Napangiti rin si Diego. Oo, ma. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may bago siyang inaabangan pagkagising. Paglabas niya ng ospital, dumiretso siya sa kanilang bahay. Pagdating doon, mabilis siyang naligo at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina. Matagal na rin mula nang maghanda siya ng almusal para sa ibang tao. Ngayon, iba ang dahilan. Para sa kanyang mga anak. Habang nagluto, hindi niya mapigilang mapangiti. Siguro magugustuhan nila ito. Naisip niya kung ano ang paboritong pagkain nina Zeki at Zai, kung ano ang mga larong gusto nila, at kung paano niya sila kakausapin sa unang umaga nilang magkakasama. Hindi pa niya alam ang lahat tungkol sa kanila, pero gusto niyang unti-unting makilala ang kanyang mga anak. At higit sa lahat, gusto niyang bawiin ang mga panahong hindi niya nakasama ang mga ito. Marami ang naluto niyang almusal. Napangiti si Diego habang tinitingnan ang mesa. Okay na rin ito. Hindi na niya gustong magkulang kaya isinama na rin niya sa inihanda ang para kina Kalyana at Aling Baby. Inayos niya ang mga pagkain sa mga lalagyan at maingat na inilagay sa isang malaking basket. May itlog, pritong isda, tinapay, prutas at iba pang simpleng pagkain. Habang inaayos ang huling plato, napangiti siya. Para sa mga anak ko, saglit siyang natahimik. Hindi pa rin siya makapaniwala na may dalawang batang naghihintay pala sa kanya. Kinuha niya ang basket at lumabas ng bahay. Ngayon, hindi na siya pumupunta sa mansyon bilang isang dating manggagawa ng mga fuentes. Pupunta siya roon bilang isang ama. O anak, ang aga mo yata. Napalingon si Diego kay Aling Baby nang makarating siya sa mansyon. Ngumiti siya. Maaga po talaga. Napansin agad ng matanda ang malaking basket na dala niya. At ano naman ang dala mo? Almusal po. Napangiti si Aling Baby. Ang dami naman. Marami po kasi. Isinama ko na rin kayo. Talaga? Opo. Para sa lahat. Napatingin si Aling Baby sa kanya at bahagyang napailing. Parang ibang Diego ang nakikita ko ngayon. Napangiti ang binata. Siguro po. Saan mo dadalhin yan? Sa dining room po. Gusto kong ako mismo ang maghanda para sa mga anak ko. Napatigil si Aling Baby. Mga anak, napagin si Diego. Oh, sina Zeki at Zai. Lalong lumapad ang ngiti ng matanda. Sabik na sabik ka na talaga. Opo. Mabilis na tinulungan ni Aling Baby si Diego na dalhin ang mga pagkain sa dining room. Habang inaayos nila ang mesa, ilang beses na napatingin si Diego sa hagdan. Umaasa siyang anumang oras ay lalabas na ang kambal. Ngayon lamang niya mararanasan ang isang bagay na matagal niyang hindi alam na pinapangarap pala niya, ang maghanda ng almusal para sa sarili niyang mga anak. Habang abala si Diego sa paghahanda ng pagkain sa hapagkainan, bumaba si Kalyana. Pagkakita niya sa binata, napahinto siya. Abala si Diego sa pag-aayos ng mga plato at pagkain. Nang mapansin niyang naroon si Kalyana, napatingin siya rito. Ngumiti siya. Isang simpleng ngiti na parabang walang 5 taong lumipas sa pagitan nila. Good morning. Good morning, mahina ring sagot ni Kalyana. Lumapit siya sa mesa. Ang dami naman. Para sa lahat, napangiti si Kalyana. Kasama pati ako. Siyempre. Saglit silang nagkatinginan. Walang galit sa mukha ni Diego, wala ring panunumbat. Kaya lalo itong ikinagulat ni Kalyana. Diego, salamat. Umiling siya. Wala yon. Muling nagpatuloy si Diego sa pag-aayos ng pagkain. Ngunit sa loob ni Kalyana, may kakaibang saya siyang naramdaman. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 5 taon, nakita niyang muli ang dating Diego. Ang lalaking marunong ngumiti sa kanya na parang walang ibang mahalaga sa mundo. Kitang-kita kay Diego ang pananabik na makasama at maalagaan ang kanyang mga anak. Halos hindi mapigilan ni Kalyana ang pagluha. Napansin iyon ni Diego. Lumapit siya at marahang pinahid ang luha sa pisngi ng babae. Kung ano man ang nangyari noon, kalimutan na natin iyon. Napatingin si Kalyana sa kanya. Ang mahalaga ay ngayon.
nandito na tayo at nandito na ang mga bata. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Kalyana. Diego, mas gusto kong gamitin natin ang panahon para makilala ko sila. Ayokong habang buhay kong isipin kung ano ang mga namiss ko. Mas lalo siyang napayak. Ang bait mo pa rin. Bagyang ngumiti si Diego. Hindi naman natin mababago ang nakaraan. Muli niyang pinahid ang luha sa pisngi ni Kalyana. Pero kaya nating gawing maganda ang mga susunod na araw para sa mga anak natin. Tumango si Kalyana habang pinipigilan ang paghikbi. At sa sandaling iyon, narinig nila ang mahinang yabag mula sa hagdan. Pareho silang napalingon. Unti-unting bumababa sina Zeki at Zai. Napangiti si Diego. Good morning mga anak. Good morning mga anak, masayang bati ni Kalyana. Good morning mommy, sabay na sagot ni Zeki at Zai. Napatingin si Diego sa kambal. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ngayon lamang niya narinig ng harapan ng mga tinig ng kanyang mga anak. Napangiti siya nang hindi niya namamalayan. Good morning, mahina niyang bati. Napatingin ang kambal sa kanya. Si Zeki ang unang nagsalita. Ikaw po si Sir Diego. Tumango siya. Oo, lumapit si Zai kay Kalyana at nagtaka. Mami, bakit nandito po si Sir Diego? Napatingin si Kalyana kay Diego. Ngumiti ang binata bago lumuhod upang mapantayan ang mga bata. May sasabihin ako sa inyo. Magkatabing tumingin ang kambal sa kanya. Pero bago iyon, kumain muna tayo. Ako ang naghanda ng almusal ninyo. Biglang lumiwanag ang mukha ng dalawa. Oh, masayang naupo ang kambal sa hapag. Habang pinagmamasdan sila ni Diego, hindi niya mapigilan ang pagngiti. Sa wakas, narito na sila sa harap niya. Hindi na lamang larawan sa isip niya ang kanyang mga anak. Nasa tabi na niya sila. Habang kumakain sila, palihim na napatingin si Diego kay Kalyana. Bahagya siyang yumuko at pabulong na nagtanong, bakit kilala nila ako? Napatingin si Kalyana sa kambal bago siya sumagot. Marami na silang narinig tungkol sa iyo. Anong sinabi mo? Na may isang mabuting taong tumulong sa akin noon, na masipag ka, mabait at marunong magmahal. Napangiti si Diego. Ganun. Tumango si Kalyana, pero hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Napatingin si Diego sa kanya. Na ako ang ama nila. Umiling si Kalyana, hindi pa. Tahimik na tumingin si Diego sa kambal. Sa tingin mo, kailan natin sasabihin? Kapag handa na sila, tumango si Diego. Sige, maya-maya napansin ni Zai na nagbubulungan ng dalawa. Mami, ano po ang pinag-uusapan ninyo? Ngumiti si Kalyana. Wala anak, kumain ka lang. Napangiti rin si Diego. O baka maubusan ka ng itlog. Natawa ang kambal. At sa simpleng almusal na iyon, unti-unting nabuo ang isang pamilyang matagal na pinaghiwalay ng panahon.